Good day everyone! Once again, I am Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today we're going to tackle about our devotion titled The Shaping of Our Character. Our scripture is talk about 1 Samuel chapter 16 verse 13. NIV version. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. ASND version. Kaya't kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran siya ng langis sa harap ng kanyang mga kapatid. Mula noon, ang espiritu ni Yahweh ay makapangyarihang sumakanya. Pagkatapos, bumalik si Samuel sa Rama. So, according to the video of Pastor Russell Ocampo, the video tells that this verse focuses on how God shaped our characters through various experiences and challenges. He uses the story of David's anointing to illustrate the God's preparation and shaping our essentials for us to fulfill our divine purposes. Tungkol po ito yung kwento is, yun nga, tulad ng sabi ko, tungkol siya kay David. Tungkol siya kay Haring David ng Israel. Para sa maikling sanay-sayin, pinadaan ni Lord si David kay Goliath para sa preparation na ginagawa ni God kay David. Doon pa lang sa pagiging shepherd kasi ni David ay dito pa lang sinasanay or prepare na siya ni God kung paano niya protektahan once na naging hari siya, yung sanlibutan niya. Katulad ng pagprotekta niya sa mga tupa. At dito, sinasanay na rin siya na maging mabuting tao bago pa mapasa kanya or maging hari siya ng Israel. So, yung the Spirit of the Lord, kumbaga, ang pagdating ng kapangyarihan kay David ay nagpapahiwatig na ang presensya ng Diyos ay mahalaga sa ating pagbuo ng characters or katangian, hindi sa pamamagitan ng ating sariling kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang espiritu na tayo ay nabago at inihanda para sa ating layunin. Bago si David maging hari, siya ay nagkaroon ng maraming pagsubok, mga obstacle, mga hamon mula sa pakikitungo sa Goliath hanggang sa pakikipag-ugnayan sa pagmamahal ni Saul. Ang mga karanasan na ito ay mahalaga sa paglikha ng kanyang katangian na nagtuturo sa kanya ng katahimikan, katiyakan at pag-aari sa Diyos. Si David ay pinahiran ni Samuel, hindi lamang dahil dito, ngunit sa isang tiyak na layunin na nangangailangan ng proseso ng pagbuo at paglago. At ang pagpapahiwatig na ito ay simula ng paglalakbay ni David upang maging hari, na nagpapakita na ang tawag ng Diyos ay kasama ng proseso sa pag-unlad ng katangian or characters niya. So, the teaching of Pastor Russell is include this. First, God prepares David in times of waiting. 'Di ba? Bago si David ay naging hari, nagkaroon muna siya he spent many years sa pag-aalaga ng mga tupa, at ang panahon na ito ng paghihintay ay mahalaga para sa kanyang paghahanda. Nagtuturo sa kanya ng pagdurusa, katahimikan at ang faith kay Lord or faith sa Lord. So, pangalawa is yung God polishes David in order to shine brightly. David faced many challenges or obstacles, including fighting Goliath and dealing with King Saul's jealousy. These trials were not just obstacle, but opportunity for God to refine David's character. 'Di ba? Ang gusto kasi ni Lord bago si David maging hari ng Israel, gusto niya mamamana niya yung heart na meron si God. Kumbaga, mabuting tao yung kakalabasan ng character ni God.
ni David. Yun. Ganun yung pinapalabas ni God kay David. So, yung last na teaching is God prospers David in all he does. Despite the hardship, David prosper because God's Spirit was with him. 'Di ba? Yung mga tagumpay niya ay hindi lamang dahil sa kanyang kakayahan. Kumbaga, inialay niya at sumunod siya sa mga pagtuturo ng Diyos sa ngalan ng pananampalataya niya kay God. So, next is yung application. The application from video of Pastor Russell is include the endure the shaping of our characters. Embrace the challenges and trials as parts of God's process to shape your character. Understand that these experiences are essential for your growth and preparation for future responsibility. So, the second one is prepare now for something big. Use your current season, no matter how hard to develop the skills and characters, the trait that God wants to instill in you. Recognize that every experiences is a step toward or step forward greater purpose. So, kunwari, meron kang dinadasal sa kanya na para kay God, maliit lang 'yon para i-achieve mo. So, bibigyan ka ni God or siya yung mismong mag-a-apply sa'yo ng greater purpose or opportunity na gagawin mo. So, yung pangatlo is focus on daily success by the Spirit. Rely on the Holy Spirit for daily guidance and strength. Prioritize your spiritual growth and be faithful in the small tasks, knowing that these are building blocks for bigger things God has in store for you. So lastly, discuss how should we practically endure the shaping of our character. For me, we should trust God at patuloy sa pag-unawa na ang time na ng ating mahal na Panginoon ay perfect. At magtiwala na alam niya ang best time para sa lahat ng bagay. Kasi patience is a virtue that allows us to wait with hope and faith. And also, learn from every experiences. We can reflect on our own experiences and from seeking the lesson that God wants to teach us through them. Embrace both success and failures as opportunity for growth. Dito, gusto ni Lord na matututo tayo sa lahat ng naging experiences natin, mapafail man or success. Kasi, lahat yan may purpose kung bakit ka nag-fail, kung bakit ka nag-success. Lahat yan may purpose. Is either dahil sa character mo or para sa future mo. And, to add it, syempre, stay connected to God through prayers and scriptures. At panatiliin ang strong relationship kay God sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa panalangin at pag-aaral ng kanyang salita. Ang connectivity or connection na ito ay magbibigay ng lakas at karunungan or wisdom at karunungan na kinakailangan upang magpatuloy at mag-grow. And lastly, to be concluded, the 1 Samuel 16:13 highlights David's anointing and the beginning of his journey of character shaping. Pastor Russell Ocampo teach that God prepare us in times of waiting, polish us through challenges, and prosper us as we follow His guidance. We are encouraged to endure the shaping of our characters, prepare now for bigger things, and focus on daily success through the Holy Spirit. By trusting in God's process and timing, we can grow into the people He has called us to be. Thank you po!